Magandang araw po sa inyong lahat. Tara na't simulan na natin ang napaka-intense na laban ni Vlad at ng misteryosong kabalyero. Nagsimula ang eksena nang nagtago ang elf na babae sa likod ni Var-Adis at tahimik na pinagmamasdan si Vlad. Napansin ni Vlad na parang may iniisip ang dalaga tungkol sa kanya, kahit hindi siya umaatake o gumagawa ng kahit ano. Sa harap ni Vlad, dalawang elf ang nakaupo at nakatingin sa kanya. Dahil dito, nakaramdam si Vlad ng kaunting kaba. Nagsimula siyang pawisan at napaisip kung kailan darating ang karwahe para makaalis na sila. Maya-maya, nagsalita si Lord Var-Adis at tinanong kung ano ang ibig sabihin ng salitang nakalagay sa kanyang baluti. Hinawakan ni Vlad ang may ukit sa kanyang baluti at ipinaliwanag na ito ay mula sa Hilagang Archdiocese ng San Racino. Dagdag pa nito, minsan na din daw niyang nailigtas ang mga bata mula sa isang kakaibang nilalang. Umanga si Lord Var-Adis sa kanyang nagawa at tumango rin ang elf na babae bilang pagsang-ayon nito. Napansin ni Vlad na nakatingin ito sa kanyang baluti, lalo na sa amber na nakakabit dito. Dahil dito, napaisip ito na maaaring may koneksyon ng mga elf sa mga espiritu. Biglang bumukas ang pinto at pumasok ang isang elf na katulong na may dalang mga inumin. Sinabi ni Lord Var-Adis na handa na ang karwahe. Pagkatapos, ipinahayag niya ang kanyang paggalang kay Vlad bilang isang kabalyero na tumayo laban sa kakaibang nilalang kahit anuman ang lahi nito. Nagpasalamat si Vlad at napansin niya na kahit mukhang malamig si Lord Var-Adis, ay mabuti ang kalooban nito. Naisip niya na kung magiging maayos daw ang lahat, ay baka magkaroon siya ng pagkakataon na makapasok sa kagubatan ng mga elf. Inalok sila ng tiyan ng elf. Kinuha naman ni Vlad ang tasa kahit hindi ito ang gusto niya, dahil nais niyang mag-iwan ng magandang impresyon. Inamoy niya ang tsaa at pinuri ang bango nito. Ngunit bigla, hinawakan ng elf na babae ang tasa gamit ang dalawang kamay nito at pinigilan siyang uminom. Nagulat si Vlad at ang lahat ng nasa paligid nito. Mariing tumanggi ang babae at hindi nito pinayagang uminom si Vlad. Nagtaka si Vlad at tinanong kung bakit. Ngunit umiwas ng tingin ng babae at tila nag-aalinlangan magsalita. Mahigpit pa rin itong hawak ang tasa habang sinasabing hindi talaga daw pwede. Kahit hindi maintindihan, napansin ni Vlad ang kakaibang kilos ng babae. Para bang may gusto itong sabihin pero hindi niya kayang sabihin. Pagkalabas nila ng bahay, sinabi ni Gerthe kay Vlad na bantayan niya ang kanyang ekspresyon dahil nakatingin pa rin daw sa kanila ang mga elf. Nakita nila na nakaayos ang mga elf at nakatitig sa kanila. Napansin din ni Gerthe na ang batang elf ay mahigpit na nakakapit kay Lord Var-Adis. Ayon sa kanya, mataas ang katayuan ng batang iyon dahil kanina pa ito pinakitaan ng respeto ng ibang elf. Dahil dito, napaisip si Vlad na baka wala na silang pag-asang makapasok sa kagubatan ng mga elf. Maya-maya, iniutos ng kapitan na umalis na sila dahil kailangan nilang tawirin ang bangin bago lumubog ang araw. Sumang-ayon naman si Vlad. Bago siya makasakay, may sumigaw na maghintay daw muna sila. Paglingon niya, nakita niya ang batang elf na may ibinubulong kay Lord Var-Adis. Nakinig si Var-Adis at tumango na parang may napagdesisyonan. Lumapit si Veritas kay Vlad at humingi ng paumanhin. Sinabi niyang nais niyang makita muli si Vlad balang araw. Pagkatapos, iniabot niya ang kanyang kamay bilang imbitasyon. Nag-alinlangan si Vlad, ngunit ipinaliwanag ni Lord Var-Adis na ang pagkamay ay isang seryosong paanyaya para sa mga elf. Hindi ito basta ibinibigay. Tinanggap naman ni Vlad ang imbitasyon at sinabi na ikinagagalak niya ito. Sinabi rin ni Var-Adis na dalhin niya ang amber sa susunod nilang pagkikita dahil interesado ang batang elf dito. At tuloy pa nito, na pati na din daw kay Vlad ay may interes ang babaeng elf. Nagulat si Vlad sa kanyang narinig. Hindi nito maintindihan kung ano ang ibig sabihin ni Lord Var-Adis. Habang naglalakbay, napagtanto ni Vlad na hindi man lang niya natanong ang pangalan ng batang elf. Tinanong naman ni Gerthe kung para saan naman daw at bakit gusto nitong malaman ang pangalan ng babaeng elf. Sumagot naman si Vlad na para daw alam nito kung ano ang itatawag sa kanya pag nagkita sila muli. Pagdating sa mapanganib na lugar, binalaan sila ng kapitan na maging alerto. Maraming dong mangangamkam ang nagpapakita sa lugar na iyon, at isa na doon ang isang raider na nangangamkam ng kanilang kargang kagamitan. Hindi nagtagal, may napansin si Vlad, isang puting liwanag. Naisip nito na isa lang daw itong starlight. Ngunit bigla itong mas lumiwanag pa at dumaan sa gilid ni Vlad at tumama sa isang sundalo.
Isang bato ang bumaon sa dibdib nito at agad siyang namatay. Nagulat si Vlad sa kanyang nakita. Hindi niya inaasahan na ang isang simpleng bato ay kayang tumagos sa baluti. Sa malayo, may nakita silang isang lalaki na nakatayo sa bundok. Isa-isa itong naghahadjas ng mga batong may enerhiya. Napagtanto ni Vlad na hindi ito ordinaryong kalaban. Isa itong bihasang mandirigma, isang kabalyero. Inutos ng kapitan, na bumaba daw sila sa kabayo at magtago. Ngunit mariing iniutos ni Vlad sa lahat na huwag huminto at patuloy lang sa pagtakbo. Ayon sa kanya, kung titigil sila ay magiging madali silang target. Habang tumatakbo, muli silang inatake. Ngunit napansin ni Vlad na parang hindi sila agad pinapatay. Dahil dito, naisip niya na babala lamang ang ginagawa ng kalaban. Pinagmasdan niya ang lalaki at napansin ang kumpiyansa nito habang may hawak na espada. Sa isip ni Vlad, malinaw na hindi ito isang simpleng magnanakaw. Isa itong tunay na kabalyero at napakalakas na kalaban. Napagtanto ni Vlad na ang ginagawa ng kalaban ay isang babala. Para itong isang maninila na nagpapakita na kaya nilang pabagsakin ang grupo anumang oras. Dahil dito, agad na nagutos si Vlad. Sinabi niya sa lahat na tumakbo at huwag huminto. Kailangan nilang makalusot ng buong bilis. Pagkatapos magsalita, sinipa niya ang kanyang kabayo at agad na sumugod pasulong. Sumunod naman si Goethe at sinipa rin ang kanyang kabayo habang sumisigaw ng babala. Sinulyapan ni Stephen ang kanyang mga kasama at inutusan silang sumunod. Sinabihan niya ang lahat na humawak ng mahigpit sa mga renda. Pagkatapos, sumunod sila kay Vlad. Nang makita ito, nag-alinlangan ang ilang gwardiya at tumingin sa kanilang kapitan. Tinanong nila kung ano ang dapat gawin. Galit na sumigaw ang kapitan at sinabi nitong wala daw silang ibang pagpipilian kundi ang sumunod. Sa isang iglap, si Vlad ang nanguna. Kasunod niya ang iba pang grupo. Sa malayo, pinagmamasdan sila ng misteryosong lalaki. Napansin nito ang galaw ni Vlad at tila nagulat. Biglang muling sumiklab ang liwanag sa bundok. May sumigaw ng babala at sinabihan ang lahat na maghiwa-hiwalay. Sa unahan, sumigaw si Vlad na huwag daw mag-alala at ipagpatuloy lamang ang pagtakbo nila. Sa sandaling iyon, may isang sinag ng liwanag na bumulusok mula sa itaas. Mabilis ito na parang bangbala. Hindi umatras si Vlad at diretso lamang ang kanyang pagtakbo pasumulong. Sinalag ito ni Vlad gamit ang kanyang espada na may aura at nagkaroon ng malakas na pagsabog. Kumalat ang enerhiya sa paligid na tila ba parang bituin na nahuhulog mula sa langit. Pero kahit nangyari iyon, hindi pa rin siya tumigil. Nagulat ang misteryosong lalaki sa nangyari na tila ba parang hindi nito inaasahan may ganitong kabalyero pala ang Penovo. Tiningnan naman ni Vlad ang kanyang espada at napansin niyang gumagana ang kanyang kapangyarihan. Naisip niya na ngayon ay kaya na nilang lumaban. Pagkatapos ay sumigaw ang kapitan na napigilan daw nila ang atake ng kalaban, at inutusan ang lahat na ipagpatuloy ang pagtakbo. Biglang namang tumalon ang misteryosong lalaki mula sa bundok at bumaba diretso kay Vlad. Pinabilis ni Vlad ang kanyang kabayo at naisip nito na nakatawid na pala sila sa tulay at may pag-asa silang makaligtas. Ngunit bigla itong napahinto sa gulat. Sa harap niya, biglang lumitaw ang lalaki. Nakabalot ito ng puting espiritual na enerhiya. Itinaas nito ang kanyang espada at hinarang ang daan. Nagulat ang kapitan at ang iba nitong mga kasama. Hindi sila makapaniwala sa lakas ng kalaban. Sumigaw si Vlad na maghiwa-hiwalay ang lahat habang siya ay sumugod diretso sa misteryosong lalaki. Sa ilang sandali, nagkaroon ng malakas na pagsabog. Natamba si Vlad sa lupa, ngunit mahigpit pa rin niyang hawak ang kanyang espada. Sa paligid, nagkagulo ang mga sundalo. May mga natama ng bumagsak na puno at sumisigaw sa sakit. Mula sa usok, lumapit ang misteryosong lalaki kay Vlad. Sinabi nito na kahanga-hanga daw ang ipinakita ni Vlad. Ayon sa lalaki, mabilis daw ang kanyang desisyon at matapang ang kanyang galaw. Tuloy pa nito, na hindi na daw masama sa isang kabalyero. Ipinakita rin nito ang kanyang pagkagulat dahil hindi niya inaasahan na may ganitong klaseng kabalyero pala ang Vitskaya County. Tuloy pa nito, na akala niya ay mga pipitsugi lamang ang mga kabalyero ng Count. Agad namang tumayo si Vlad at itinutok ang kanyang espada sa lalaki. Sa isang iglap, sumugod si Vlad at biglang naglaho sa paningin. Lumitaw siya malapit sa lalaki at umatake. Ngunit madaling naiwasan ng lalaki ang kanyang atake, para bang alam nito ang galaw ni Vlad.
Nagpalitan sila ng atake, ngunit bawat galaw at atake ni Vlad ay napipigilan ng lalaki. Biglang naglabas si Vlad ng malakas na aura at umatake muli. Nagbanggaan ang kanilang mga espada at naglabas ng kuryente ang impact. Napaatras ng bahagya ang lalaki, ngunit nanatili lamang itong kalmado. Tinitigan niya si Vlad at tinanong kung sino daw ito. Nagtaka rin siya kung paano natutunan ni Vlad ang ganoong estilo ng espada. Biglang naglabas ng mas malakas na enerhiya ang espada ng lalaki at sinabi nito, na depende sa sagot ni Vlad, maaaring kailangan niya itong patayin. Nagkaharap ang dalawa at parehong naghanda sa susunod na atake. Ipinaliwanag ng lalaki na ang tunay na landas ng espada ay diretsyo at walang pag-aalinlangan. Ayon sa kanya, ang pinakamalakas na atake daw ay yaong hindi inaasahan. Bigla siyang naglaho sa paningin ni Vlad at sa isang iglap, tinamaan niya si Vlad sa tagiliran. Sumabog ang malakas na enerhiya at nabitiwan ni Vlad ang kanyang espada at napaatras. Ilang sandali lang, nakatutok na ang espada ng lalaki sa kanyang leeg. Sinabi ng lalaki na ito na ang huling pagkakataon ni Vlad. Tinanong niya si Vlad kung sino siya at bakit niya ginagamit ang Imperial Swordsmanship. Sa puntong iyon, napagtanto ni Vlad na ang kalaban niya ay isang napakadelikadong tao. At dito nagtatapos ang ating kwento. At kung nagustuhan nyo ito, sanay mag-iwan kayo ng like, at mag-subscribe na din kayo dahil malaking tulong na ito sa ating channel. Hanggang sa muli.